Mga kabayan, pinag-iisipan ngayon ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo kung dadalo siya sa susunod na pagdinig sa Senado sa July 29. Ayon kay Stephen David, abogado ni Goo, pinayuhan niya ang kanyang kliyente na walang ibang paraan kundi humarap siya sa Senado at sundin ang legal process. Dahil kung hindi, siya rin ang mahihirapan sa kanyang sitwasyon dahil hindi pwede magtago habang buhay. Sagot naman daw ni Goo sa kanya ay natatakot siya dahil sa trauma at stress. Pero kinukumbinsi pa rin ni David na safety siya sa Senado at ginagarantiyahan ang kaligtasan niya dito. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Kaya naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Kailan yun, di ba? Samantala, kung mag-a-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na lahat ng iniimbitahan nila sa Senado ay sinisigurong ligtas at safety ang kanilang seguridad. Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para i-detain natin sa Senado ang seguridad. Nino man, kabilang na siya. Identify na namin ni General Angkan yung pagdedetainan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang iniswa ng warrant of arrest ng Senado. Dagdag pa ng abogado ni Goo na naniniwala siyang hindi pa nakakalabas ng bansa ang kanyang kliyente. Ang katunayan aniya ay nag-usap lang sila kahapon at sinabi ni Alice Goo na wala siyang balak na talikuran ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon pa kay David, kumbinsido siya at naniniwala siya kay Goo dahil ang Bureau of Immigration mismo ang nagsabi na hindi pa nakakalabas ng bansa ang kanyang kliyente. Well, sabi niya, kausap ko kahapon, sabi niya, dito siya, matagal kami nag-usap. Okay. In-assure niya ako na nandito siya Pilipinas. Ako naman, on my part, naniniwala ako sa kanya na nandito siya first dahil sinabi niya. Second, dahil naniniwala naman ako sa competence ng ating Bureau of Immigration na hindi ka makakalabas dito. May lookout order siya, may warrant siya. Kung sasabihin natin nakaalis siya, edi nakakahiya naman sa immigration natin yan. Diba? Samantala, muli namang hinamon ni Senator Risa Hontiveros itong si Alice Goo na magpakita na at huwag nang magtago kung talagang wala siyang kasalanan. Ayon pa sa senadora, bistado na ang mga pagsisinungaling at pagkakalat ng fake news ni Goo kung saan ay ginagamit pa ng suspendidong alkalde ang kanyang Facebook account para panindigan na siya ay isang tunay na Pilipino. Mayor Alice Goo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ayon pa kay Hontiveros, dahil sa mga ginawang kasinungalingan ni Mayor Alice Goo kung saan ay marami siyang niloko, hindi lang mga Pilipino kundi ang paggamit sa ating bansa at iba't ibang ahensya ng gobyerno para magpayaman at manloko, hindi daw titigil ang Senado para hanapin at papanagutin siya sa kanyang mga kasalanan kahit nakalabas na ito ng bansa. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na dadalo na sa susunod na pagdinig sa Senado sa July 29 itong si Mayor Alice Goo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bigong maaresto si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo matapos siyang hindi matagpuan sa kanyang mga tahanan sa Tarlac, Valenzuela, lungsod ng Quezon at maging sa lalawigan ng Bulacan. Ayon naman sa mga senador, ang sigurado lang ay hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Batay yan sa mga records ng Bureau of Immigration. At may hinala naman ang otoridad at maging mga mambabatas na may tumutulong umano kay Guo para makapagtago at kung nakapuslit man ito ng Pilipinas, hihingi sila ng tulong sa mga otoridad sa ibang bansa. Nananatiling bigo ang mga tauhan ng Senado na maisilbi ang warrant of arrest laban dyan kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero hihingi raw sila ng tulong sa mga otoridad tulad ng NBI at ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng suspendidong alkalde. Hindi pa matagpuan na matauhan ng Senate Sergeant at Arms ang suspendidong si Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Guo ay ipinaaresto ng Senado dahil sa paulit-ulit na pangiisnab sa mga investigasyon sa mga krimen na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo sa Bamban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senador Risa Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, napuntahan na ng matauhan ng OSAA ang mga nakadeklarang ari-arian nito para isilbi ang warrant of arrest sa kanyang farm sa Tarlac, mga bahay dito sa Valenzuela, Quezon City at Bulacan, pero hindi natagpuan ng alkalde at ang kanyang mga kapatid. Nitong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga sinight in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. Ang sigurado lang ay hindi pa ito nakakalabas ng bansa batay sa records ng Bureau of Immigration. May hinala ang senador na may tumutulong kay Guo o Guo Huaping para makapagtago. Pero kung nakapusit man ito ng Pilipinas, sinabi ng mambabatas na hihingi sila ng tulong sa mga otoridad sa ibang bansa para sa posibleng pinagtataguan ni Guo. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Sa ngayon, 8 personalidad na inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado, tanging si Nancy Gamo, ang accountant ni Mayor Guo, ang nakakulong sa Senado. Mas lumilinaw naman umano ngayon ang kaugnayan ni Guo sa mga sindikato matapos silang madiskubre na ang kumpanya nitong Baofulan Development Inc. ay may direktang transaksyon kay Hong Jiangyang na kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yan. Mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang Pogo na ni-raid sa Bamban Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yan.
Batay yan sa mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, ang pera ni Hong Jiangyang ang ginamit para pondohan ang Hongsheng na sinalakay na pogo naman sa Bamban Tarlac. Ito ang uungkatin ng komite sa susunod na pagdinig ng Senado. Pagtiyak ng mga senador sakaling maaresto, magiging ligtas sila sa detention ng Senado. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund the Hongsheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiangyang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmally Biological. Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para idetena ng Senado ang seguridad nino man, kabilang na siya. Identify na namin ni General Angkan yung pagdedetenahan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang iniiswa ng warrant of arrest ng Senado. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Stephen David, huli niyang nakausap kahapon ang alkalde at tiniyak na nasa Pilipinas pa rin ito. Well, sabi niya, kausap ko kahapon, sabi niya, dito siya, matagal kami nag-usap. Okay. In-assure niya ako na nandito siya Pilipinas. Ako naman, on my part, naniniwala ako sa kanya na nandito siya first dahil sinabi niya. Second, dahil naniniwala naman ako sa competence ng ating Bureau of Immigration na hindi ka makakalabas dito lalo na may lookout order siya, may warrant siya. Kung sasabihin natin nakaalis siya, edi nakakahiya naman sa immigration natin yan. Diba? Sinabi ni David na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na lumantad na at harapin ang investigasyon ng Senado. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Kaya naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Yung kailan yun, di ba? Samantala, kung mag-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Alex, ikinukonsidera raw ni Mayor Alice Go na voluntaryo na lang na humarap sa investigasyon pero ang susunod na pagdinig ay tinakda pa sa July 29. Sabi ng mga senador, hindi ito maaaring gawin ni Mayor Go dahil dapat niyang irespeto anuman ang kautusan ng Senado dahil yan ay ginagarantihan ng saligang batas. Tanong ko lang kay Makaraig sa Kaki Perez. Mag-i-secret kayo ngayon ng bagong affidavit, di ba tama? Kilig ka, Makaraig. Di ba sabi nyo mag-i-secret kayo ng bagong affidavit? Yes, sir. Dahil meron kayong ginawa ng una. At narinig ko rin sa sinabi ni Colonel na yung bagong affidavit ninyo na-execute, yun na naman ang susundan ng bago niyang affidavit na gagawin. Ang tanong, tulad ng sinasabi ko kanina, tinatanong ko kanina din masagot. From the beginning, Mr. Chair, yung mga ginawa nilang affidavit ay puro kasinunggalingan. Dahil mag-isipit sila ng panibagong affidavit. Ibig sabihin, meron sa kanilang direktor na nagsabi na yung affidavit na ginawa natin nung una ay ito ang gagawin nyo. Ngayon, dahil natataranta na kayo, yung mga direktor nyo kung sino rito, dahil sa pelikula may direktor, may script, babaguhin nyo na. At kanya-kanya kayong gagawa ng sarili nyo na yun ang tama. Kaya ang tatanungin ko ngayon sa inyo,
sino ba kahit hindi niyo na sabihin kung sino yung pangalan. Meron ba rito sa harap na ito ang nag-direct sa inyo na ito ang gawin yung affidavit nung una? Dahil nga, ang sabi nyo, babaguhin nyo na ngayon ang inyong affidavit. Yun lang, sa dalawa. O Perez o Makaray. Wala po, Your Honor. Wala. Bakit ka magbabago ng affidavit kung wala nagsabi sa iyo? Ibig sabihin, from the beginning, mali na yung gagawin sa iyo. Kahit magbago ka ng affidavit, kung wala nagsabi sa iyo, ibig sabihin, talpak pa rin o mali pa rin yung gagawin mo dahil nagsisunod ng umpisa. Ikaw, Perez, meron ba sa'yo nagsabi rito? Wala po, sir. O bakit ka magbabago? Kung sa umpisa pa lang, sabi mo, yung ginawa nyo affidavit sarili nyong puso, sarili nyong pag-iisip, dahil may mga isip naman kayo, kaya hindi kayo naging pulis, kaya nga naging pulis kayo, puwasa kayo sa Euro. Ibig sabihin, yung ginawa nyo affidavit nung una, ayun ang nakikita nyo aktual na nangyari. Ngayon, ang tanong dyan, gagawa kayo ng panibagong affidavit, ibig sabihin, dahil nakikita nyo ngayon, naisip-isip nyo, na mali yung inyong mga ginawang affidavit nung una. Ang tanong kayo, ulit-ulitin ko sa inyo, sino ang nagturo sa inyo rito, sa harapan na ito, nung unang affidavit na ginawa ninyo? Dahil itong apat na kausap natin, hindi ko na sabihin kung anong sinabi, na meron nga rito nilagay, hindi naman pala kasama. O ngayon, ang tanong dyan is, sino ba ang nag-orchestrate niyan na ito, sabihin natin na ito ang gawin natin para iisa lang ang ating affidavit o salaysay na gagawin during sa investigasyon nito. Meron yan. Hindi pa pwedeng wala Kasi kung wala sa inyong nagsabi man lang na kahit isa, sigurado yung pa rin ang paninindigan nyo. Ba't kayo magbabago? Yun lang po, Mr. Chair. Sabi nila, wala. Pero nalaman ko meron. Okay. Thank you so much, Congressman Ter. Siguro, we need to rush na, no? Talagang meron pa po isa nag-aantay na grupo. But before we end, kasi we have invited yung si Mario Pasha Adan, without prejudice to the case that was being filed by the PNP kay Sergeant Michi Perez, we have invited this, no? Para mabigyan sila ng pagkakataon because they have watched our committee hearing and allegedly, according to them, they were also victim of Sergeant Michi Perez. I want to give them a chance. And we are not saying that ito ang talaga nangyari, but of course, it's for us to validate as well, and also the PNP. Siguro, Chair, yes, Congressman Nakop. Yes, sir. before we go to another issue, Go ahead. Colonel Fronda, ito bang complaint affidavit na sinabit mo rito? Ito yung affidavit complaint ninyo sa administrative at criminal case? Sa criminal case lang, sir. O madidismiss yung kaso. Wala namang katotohanan tong nilagay nyo sa affidavit di ba? Yes, sir. Kasi nag-base po kami doon sa naunang ibinigay na statement po ni... What do you intend to do about it? Madidismiss yung criminal complaint dito. Kasi yung inyong mga nilagay dito na hindi mag-ugma yung oras from what actually happened. Now, you have listened to the answers to the questions of the members of this committee. Ano ang masasabi mo? Would your affidavit complaint hold water? Sir, since the katatapos lamang po ng executive session, sir, at ayon po sa pag-uusap po kanina, yung mga ebidensya po na-gather na kung saan naman po ay talagang yun ang pinatutunguhan ng totoong nangyari, yun, sir, ang susundin po natin para po tumibay yung kaso laban po dito sa tunay na akusado. Yeah. Kasi, yung nakuha nyo na cartridges ay 6 according to your complaint. Example lang ito. 6.
Pero 3 putok lang yung nangyari. Saan nanggaling yung 3 cartridges? Sir, if I may, sir, pwede pong sumagot, sir, nito yung mismo pong nag-conduct, sir, ng investigation, which is personnel po ng San Juan MPS, doon po sa area mismo. Eh, ikaw ang pumirma dito sa affidavit, Iho, eh. Kasama nga, binabasa ko nga, eh. Kaya nga sabi ko, paano itong Yes, sir. data nilagay mo rito? Based yan, sir, Binirmahan mo ito, based yan, sir, doon sa statement, sir, na nauna na ay, ikaw ang sinabit po. nag-imbestiga, eh. Dapat alam mo kung ano ang mga basis dito, eh. Ikaw naman, Iho. Ikaw ang investigador. Pipirma-pirma ka ng hindi mo alam? Baka pipirma ka ng death sentence mo.